Isang nakakagulat na yaman ng Pilipinas ang nasa ilalim ng lihim na arkipelagong ito dahil tayo pala ay nakahiga sa mahigit 26.3 trilyong dolyar na halaga ng kayamanan o humigit 1 kwadrilyon na piso ang matagal nang itinatago ng ating bansa at ngayon ay unti-unti nang lumilitaw. Ano nga ba ang lihim ng yaman ng Pilipinas na talaga namang magbibigay sa atin ng marangyang pamumuhay at magiging isa sa pinakamayaman na bansa sa buong mundo? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sa gitna ng katahimikan, isang lihim na matagal nang itinatago ng Pilipinas ang unti-unti nang lumilitaw. Ang bansang ito na hindi kilala sa industriya ng langis at gas ay mayroon palang isang misteryong nakakubli sa kanyang mga karagatan at isla. Sa loob ng mahabang panahon, ang Pilipinas ay hindi umaasa sa langis at gas para sa kanyang pag-unlad, hindi tulad ng kanyang karatig bansa sa Asia. Habang ang iba ay umayaman sa produksyon ng langis, ang Pilipinas ay nanatiling tahimik, tila walang kapansin-pansing yaman. Ngunit bakit nga ba? Ang Pilipinas pala ay mayroong nakakagulat na 26.3 trilyong dolyar o mahigit 1.5 kwadrilyong piso na halaga ng hindi pa nagagalaw na deposito ng langis sa loob ng kanyang 200 miles ng eksklusibong ekonomiyang zona. Ang mga reserbang ito ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng arkipelago, partikular sa Reed Bank at Mischief Reef sa Spratly Islands. At dito sobrang napakahiwaga ng Spratly. Ayon sa ulat ng US Geological Survey at Ministry of Geology and Mineral Resources ng China, ang Spratly Islands ay maaaring maglaman ng 7.1 bilyong bariles ng langis. Ngunit ito ba ay totoo o isang katangiisip lamang? Ang kamakailang pagtuklas ng langis at gas sa Sulu Sea at Celebes Sea ay tila nagpapahiwatig ng mas malalim na sekreto. Sa kabila ng napakalaking potensyal na yaman, ang Pilipinas ay tila hindi kayang ganap na pakinabangan ang kanyang mga likas na yaman. Isa sa mga dahilan ay ang mga hamon sa seguridad at mga alitan sa teritoryo. Ang mga reserbang ito ay matatagpuan sa bahagi ng arkipelago na puno ng mga alitan, lalo na sa Spratly Islands na pinag-aagawan ng maraming bansa. At ito ang isang mahiwagang hamon. Noong 2011, tinukoy ng Hydrocarbons Technology Industry Journal ang Pilipinas bilang isang bagong lugar para sa oil exploration, kasama na ang Argentina. May mga potensyal sa lugar ng Spratly Islands, Sulu Sea, Celebes Sea at Philippine Sea. Ngunit sapat ba ang yaman na ito upang maiangat ang bansa mula sa kahirapan? Ito ang makapangyarihang tanong. Kaya bang tapusin ng Pilipinas ang kanyang mga alitan at ma-access ang 26.3 trilyong dolyar na halaga o mahigit 1.5 kwadrilyong piso na halaga ng reserbang langis? Ang kasalukuyang administrasyon ay nagsisikap na palayain ang buong potensyal ng mga likas na yaman ng bansa upang mapanatili ang ekonomiyang pag-unlad nito at tiyakin ang kinabukasan. Habang ang Department of Energy ay nagbigay ng go signal para sa iba pang potensyal na exploration areas, ang mga hamon sa seguridad at mga alitan ay patuloy na humahadlang. Ang bansa ay nakatuntong sa isang buntok ng ginto, ngunit kaya bang malampasan ang mga balakid na ito? Ang Reed Bank na kontrolado ng bilyonaryong negosyanteng si Manny B. Pangilinan ay isa sa mga pangunahing lugar para sa exploration, ngunit ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Ano ang mga maaaring matuklasan dito? Magiging sapat ba ang yaman upang mabago ang kapalaran ng bansa? Sa hilagang bahagi ng Pilipinas, matatagpuan ang venom rice na may yaman sa mga mineral at aquatic resources tulad ng gas hydrates.
Ngunit ano ang maaaring mga panganib na dala nito? Kaya bang harapin ng bansa ang mga hamon at maging isang malaking manlalaro sa industriya ng enerhiya? Ang mga reserbang langis sa Spratly Islands ay patuloy na pinag-aagawan. Ang mga territorial na alitan ay nagdudulot ng matinding tensyon sa rehiyon. Makakahanap kaya ng solusyon ang Pilipinas upang magkamit ang mga yaman nito? Ang kinabukasan ng bansa ay nakasalalay sa kakayahan nitong magkamit ang kanyang likas na yaman. Makakayanan kaya nitong lagpasan ang mga hamon at maging isang oil exporter o mananatili itong nakakumpli sa dilim ng mga alitan? Abangan ang mga susunod na kabanata na sa bawat pagtuklas at pag-usad ng kwento, sabay nating tutuklasin ang lihim ng Pilipinas. Mag-subscribe at huwag palampasin ang mga nakakakilig na kabanata ng ating kwento. At titingnan natin ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos sa bawat kwento na ating makikita. Mateo 6 verse 19-21. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan para sa inyong sarili dito sa lupa. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira at may mga magnanakaw na pwedeng pumasok at magnakaw. Sa halip mag-impok kayo ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa langit, dahil doon ay walang insekto o kalawang na makakasira at walang magnanakaw na makakapasok at magnanakaw, sapagkat kung saan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Sa kwentong ito tungkol sa nakatagong yaman ng Pilipinas, makikita natin ang malaking halaga ng mga likas na yaman na maaaring magdulot ng pag-unlad sa ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, hindi lahat ng yaman ay makikita sa material na anyo. Ang mga kayamanan ito, kahit gaano kalaki, ay maaaring mawala o masira ng mga alitan at kahirapan. Ang Mateo 6 verse 19-21 ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa material na bagay, kundi sa mga espiritual na aspeto ng ating buhay. Ang Diyos ay nagtuturo sa atin na mag-impok ng kayamanan sa langit, kung saan ito ay hindi masisira at hindi mananakaw. Ang yaman sa lupa ay pansamantala lamang, ngunit ang yaman sa langit ay panghabang buhay. Sa ating buhay, maaari nating tanungin ang ating mga sarili, ano nga ba ang tunay na halaga ng ating mga pinagsikapan? Ang ating mga puso ba ay nakatuon sa mga bagay na panandalian lamang o sa mga bagay na walang hanggan? Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos makapangyarihan sa lahat, tulungan niyo po kaming makita ang tunay na halaga ng mga bagay sa aming paligid, nawa hindi kami masilaw sa mga material na kayamanan at alalahanin ang kahalagahan ng espiritual na bagay. Gabayan niyo po kami sa pag-iimpok ng kayamanan sa langit, kung saan ito'y hindi mawawala. Salamat Panginoon sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Sapat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.